Modern day heroes, kadalasang tawag sa mga Pilipinong manggagawa na nakikipagsapalaran papunta sa ibang bansa upang magsikap at magsakripisyo sa pagtatrabaho para na rin sa kanilang sarili at higit na para sa kanilang pamilya. Hi anak, kamusta ikaw dyan? Magpapadala pala ako ng pera. Next week ka, pambili mo ng grocery at pangbayad mo ng tuition. Siguraduhin mo makakuha ka ng exam ha. Sige ma, tipidin ko na lang muna ang allowance ko para umabot next week. Kapag nakapagpadala ka na ng pera. Magre-review na ako ma ha. Bye ma! O sige anak, babalik na rin ako sa trabaho ko. Bye anak! Diyos ko naman kasi, bakit hindi nila nilalagay sa tama ang buwis? Patuloy lang sila nagwawalgas ng pera ng bayan. Isa, may dala pala akong saging para may pang-merienda ka. Huwag ko nagabala pang kayo sa salamat kayo dito. Aba, nakakatakot. Ang hirap pa lang mabuhay dito sa Pilipinas dahil sa taas ng buwis at sa kasuklang-suklang maling nagawa ng may mga pwesto. Talagang naganap na ang korupsyon sa ating bansa dito. Hindi ko na alam kung paano makakasurvive. Umaasa lang ako sa padala ng ating Liza, may nabalitaan pala kung gaganaping rally tungkol sa korupsyon. Nais mo bang sumama para bumoses? Mainam na balikan punta sa sakang upang ipanglaban ang karapatan. Kung ganun, sumama ka. Ang mag-asawang Marco at Ana ay parehong masisipag na manggagawa na kumikita lamang sa pinakamababang presyo. Sila ay patuloy na nahihirapan sa kanilang kalagayang pinansyal dahil sa patuloy na pagtaas ng buwis at presyo ng mga bilhin. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, nahihirapan silang tugunan ang mga pangangailangan ng pamilya, mabayaran ang tuition ng kanilang anak at lalo pang lumalaki ang kanilang mga utang dahil sa kakulangan ng kanilang kinikita. Nadagdagan pa ang kanilang pagkadismaya nang mapanood nila sa balita ang isyong may kinalaman sa korupsyon at pagkawala ng pondo ng gobyerno. Dahil dito, napagtanto ng mag-asawa na hindi sapat ang manahimik lamang, kaya't nagpasya silang lumahok sa isang rally upang ipaglaban ang karapatan ng mga mamamayan at tumindig laban sa korupsyon at hindi makatarungang pagtaas ng buwis. Alam mo ba ano? Bumili ako kanina ng bigas. Ay, tumaas na naman yung presyo. Hi Marco, sinabi mo pa. Ubus na nga rin yung mga ipon at lumalaki na yung mga utang natin. Dahil sa pagtaas ng buwis na ipinapatol sa ating mga gobyerno. Bakit ba kasi ganito ang gobyerno natin? Hindi ko na alam kung anong gagawin. Mas lalo tayong naghihirap dahil sa pagtaas ng buwis. Ang gano'n, saan nga ba napupunta ang pera ng taong bayan? Sa buwis na pinapatong sa atin? Alam mo ba Marco, yung mga taong nasitas ang dapat sisihin. Tayong mga taong bayan na kawawa dahil tayong nagpapakahirap. Ngunit na hindi nga natin alam kung saan napupunta ang pera natin. Hindi man lang nila inisip ang kapakanan ng taong bayan na dapat sana ay responsibilidad nila dahil sila ang may kapangyarihan. E paano nga? Parang sila pa nakikita ko na nagpapahirap sa atin. Si Cheryl ay isang guro sa isang pampublikong paaralan sa kanilang lugar. Mahigit isang dekada na rin siyang nagtuturo ng asignaturang araling panlipunan. Sa kabila ng tagal na panahong kanyang inilaan sa pagtatrabaho at pagbibigay serbisyo ay tila hindi man lang nagbunga ang kanyang mga paghihirap. Tila pagod lamang ang kanyang naiipon sapagkat maliit na nga ang kanyang sweldo ay binabawasan pa ito ng mga mandatory government deductions or contributions tulad ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth at buwis o tax. Sumasapat lamang ang kanyang sweldo para sa pangangailangan ng kanyang pamilya at pangmatrikula ng kanyang nakakabatang kapatid na siya lamang ang inaasahan. Sa mga hindi inaasahang bayarin ay madalas talagang kapusin sa binibining sharing. Masakit mang isipin
na hindi kabuuan ng kanyang sweldo ang nakukuha, ay naiisip na lamang niya na para din naman ito sa kanyang sarili at makatulong na rin sa bayan, hindi lamang sa pamamagitan ng pagtuturo, kundi pati na rin sa pagbibigay contribution sa buwis na ginagamit upang mapaunlad ang pamumuhay ng ating bayan. Ngunit, paano kung ang buwis ay hindi pala nagagamit sa tama at napupunta sa mga sakim na nakaupo sa ating gobyerno? Our lesson for today is national banking. Nasaan si Bate? Absent, ma'am. Ilang araw na rin hindi ko siya nakikita sa ating klase. Dahil nagbubo ko sa bahay, ay sana makabalik na siya sa klase. Ate. Ate, ulit pa niyo ito. Bakit? Para saan? Kim? Salamat dito, ate. Okay, class dismissed. Ano ba naman to? Kapos na nga, kinukurakot pa. Alam mo ba, ma'am, ganyan din po yung problema ng aking mga magulang. Ganun ba? Alam mo ba, may rally. Tungkol saan? Sa korupsyon.